Magandang araw sa inyong lahat. Welcome sa isa na namang nakakakilabot na istorya. Pinili ni Camelencio ang manirahan sa bukana ng gubat. Bantay sarado niya kasi ang daanang iyon dahil iyon lamang ang tanging pwedeng daanan palabas man o papasok sa lugar ng mga tao o di kaya ay mga hindi pangkaraniwang mga nilalang tulad ng mga aswang. Ang ibang mga parte o sulok ng kagubatan sa labas nito ay matagal na panahon ng balagyan ng selyo ng mga namayapa ng albularyo at antinyero. Ang sinumang magtatangkang dumaan sa may mga orasyon ay paniguradong matotosta dahil sa lakas ng kuryenteng nakaharang sa mga ito. Ang isa pang rason kung bakit mas piniling magpatayo ng bahay at manirahan ng matandang si Melencio sa bukana ng gubat ay dahil sa masalimuot niyang nakaraan. Hindi niya kasi nagawang iligtas o protektahan ang kanyang asawa at anak nang salakayin ang mga ito ng aswang. Abala kasi siya sa pagtulong sa babaeng buntis ng mga panahong iyon at hindi niya inakalang pati pala ang kanyang pamilya ay nasa peligro ang buhay. Nailigtas na niya ang babaeng buntis sa tiyak na kapahamakan pero ang kanyang mag-ina ay sinawing palad. Kaya simula nang mangyari iyon at mailibing ang mga bangkay ng kanyang pamilya at nakaahon siya sa pagluluksa ay mas pinili na lamang niyang mapag-isa. Tumanda na si Camelencio sa pagbabantay sa bukana ng gubat. Wala siyang pinapalampas na aswang na nagtatangkang dumaan doon. Agad niyang kinikipilan ang mga ito ng buhay. Subalit sadyang matatalino ang mga aswang. Ginamit nila ang katandaan ng lalaki para makagawa sila ng paraan para nakapangbiktima ng mga tao, si Berting. Pinuno ng mga aswang sa gubat na halos kaedaran din ni Camelencio ay gumawa ng imbitasyon gamit ang palipaghangin sa isa sa mga lalaking manananggal na kanyang kaibigan. Dahil sa malalim naman ang kanilang pinagsamahan noong malaya pa silang maglabas-masok sa gubat ng walang harang at nagbabantay ay kaagad na pinaunlakan ng manananggal na si Anselmo ang paanyaya ng kaibigang aswang. Gabi ito pumunta kaya hindi na napansin pa ni Camelencio ang pagpasok nito sa pamamagitan ng paglipad. Isang maitim na plano ang pinag-usapan nina Anselmo at Berting para sa ikakatagumpay ng kanilang kagustuhang makakain muli ng mga laman ng tao at makainom ng sariwang dugo. Pagkatapos ng medyo mahaba-habang usapan ay nagkamay muna ang mga ito bago tuluyang lumipad si Anselmo palabas ng gubat. Pagbukas pa lamang ng bagong sikat ng araw ay isang masamang balita na ang dumating kay Eli. Melencio buhat sa mga taong naghatid sa kanya nito. Ayon sa mga ito ay may isang lalaking manananggal na nanggugulo ngayon sa kanilang lugar, kaya kailangan nila ang tulong ng matanda. Dali-dali namang kinuha ni Camelencio ang kanyang armas na 45 baril bago ito sumama sa mga tao. Inabutan nga niya ang lalaking manananggal na si Anselmo na nagpupumilit biktimahin ang dalagang buntis subalit pinipigilan siya ng mga kalalakihan gamit ang mga kawayang may matulis na dulo kaya hindi ito basta-basta nakakalapit. Pagkakita ni Anselmo sa matandang birador ay napangiti ito ng bahagya. Akma na sanang magsasalita si Camelencio pero hindi na natuloy dahil lumipad na ang manananggal papaalis doon pero bago ito tuluyang nakaalis ay sinulyapan muna nito ang matanda ng makahulugan. Narinig naman ni Camelencio ang sinasabi ng mga tao na siya lang pala ang paraan para umalis ang lalaking manananggal at dagdag pa ng mga ito
na wala nang pinipiling oras ang mga kampo ng kasamaan, at maski tirik na ang araw ay nagagawa na nilang sumalakay. Tila nagpantig naman ang tainga ng matandang birador sa kanya na alala ang mga aswang sa gubat. Hindi na siya nagpaalam sa mga tao na babalik na siya sa kanyang tirahan, subalit pagdating niya roon ay nanlumo siya. Ang kanyang ginawang bahay ay wasak na, nagkalat rin sa paligid ang mga bangkay ng kanyang mga alagang hayop katulad ng mga aso at mga manok na alam niyang nilapa ang mga ito ng mga aswang. Camelencio. Diyos ko, nakalabas na ang grupo ni Berting. Huwag mo po sanang pahintulutan na maghasik ng lagim ang mga aswang sa ibaba ng gubat, Panginoon, ilayo mo sila sa kapahamakan. Gawin mo ulit akong instrumento para mapuksa ang mga salot na kampo ng kadiliman. Nanginginig pa dahil sa labis na pag-aalala para sa mga taong bayan. Habang nananalangin ng taimtim ang matanda sa kanya, pinagtiyagaang pinulot ang mga nagkalat niyang mga gamit at damit na pwede pang gamitin at suotin. Lumipat naman ng ibang kagubatan ang lahat ng aswang na pangkat ni Berting. Sa gubat kung saan nakatira ang manananggal na si Arthur sila nagtungo para magsanib sila ng puwersa. Aminado kasi sila na maski matanda na ang birador na matanda na si Camelencio, ay may sapat pa rin itong lakas at kakayahang lumaban para sila ay talunin. Subalit hindi ibig sabihin noon na takot na sila sa matanda. Gusto lamang muna nilang paghandaan ang muli nilang pakikipagtuos rito at tiyakin ang kanilang tagumpay. Nagpasalamat naman si Berting kay Anselmo dahil sa tulong na ginawa nito para makalaya sila sa gubat na may orasyon. Nagsasawa na din kasi silang mag-alaga ng mga iba't ibang hayop at kapag malaki na ay saka pa lamang nila ito lalapain. Sabik na sila sa sariwang karne at dugo ng tao, kaya ngayong malaya na sila ay paniguradong magpapakabusog ang mga ito. Lumipas ng mabilis ang mga araw at tunay ngang nangyayari na ang mga hindi gusto sanang isipin ni Camelencio na mangyari sa mga residente. Napapailing na lamang siya at napapaluha dahil sa mga inosenteng tao na nabibiktima at natatagpo ang wakwak ang mga tiyan sa mga gilid ng kalsada. Muling namayani sa bawat sistema ng mga mamamayan ng Santa Fe ang takot, kaya ang iba ay nagawa ng mag-alsa balutan dahil natatakot ang mga ito na baka sila na ang sumunod na mabiktima ng mga aswang. Nawalan na rin ng tiwala sa kanya ang mga residente mula nang mangyari ang sunod-sunod na krimen. Subalit habang tumatagal at dumadami ang nabibiktima, ay mas lalo namang nagtatanim ng galit si Camelencio sa mga aswang. Hindi na siya nag-aksaya pa ng oras, gagawin na niya ang nasa kanyang isipan. Camelencio, ubos na ang pasensya ko. Maski itaya ko pa ang aking buhay ay wala na akong pakialam. Matanda na rin ako, kaya tatanggapin ko na at yayakapin ang kinasusuklaman kong itim na kapangyarihan kung ito naman ang magliligtas sa sangkatauhan. Elsa, asawa ko, Nena anak, patawarin niyo si Papa ha. Hindi ko na matutupad pa ang pangako ko. Sana ay maintindihan niyo ako sa aking gagawing desisyon. Kasabay ng pag-agos ng luha sa mga mata ay isinubo ni Camelencio ng walang pag-aalinlangan ang itim na bertud ng pagkaaswang na ipinamana ng kanyang ama bago nalagutan ng hininga. Dahil sa pangako sa kanyang asawa at anak na hindi yayakapin ang kapangyarihan ng isang kampon ng kadiliman, ay matagal na panahon niyang itinago ang bertud at pinangalagaan. Subalit sa mga sandaling iyon at dala na rin ng awa sa mga residente,
ay nakapagdesisyon na siya ng isang bagay na pwedeng ikabago ang takbo ng kanyang buhay, subalit wala na siyang pakialam pa. Ang importante na sa kanya ngayon ay ang buhay ng karamihan. Nakaramdam si Camelencio ng tila paninikip ng kanyang lalamunan pagkatapos niyang lunukin ang namana niyang bertud ng pagkaaswang. Napahawak siya sa parteng iyon hanggang sa matumba siya at nabuwal sa lupa pagkatapos ay nawala ng ulirat. Gabi na nang bumalik ang malay ng matandang birador. Kakaiba na ang pakiramdam niya ng mga sandaling iyon. Matalas na ang kanyang pakiramdam, pandinig at paningin. Namumula na rin ang kanyang mga matang nanlilisi. Solidong puti na rin ang buhok ng matanda. Tumayo si Camelencio sa katumingala sa bilog na buwan. Ngumisi muna ito saka nagpakawala ng isang napakatinis at napakalakas na pag-alulong. Mula sa pinagkukutaan ay narinig ni na Anselmo, Berting at ng iba pang mga aswang ang isang nakakakilabot na alulong. Sigurado sila na hindi pangkaraniwang aswang ang nagpakawala ng huning kanilang narinig at nagpatindig ng kanilang balahibo, Berting, isang gabunan. May natitira pa pala sa kanila sa mga panahong ito. Mga kasama, mukhang mali ang desisyon nating umalis sa selyadong gubat. Maaari niya tayong tugisin para kainin, dahil mas paborito nilang kainin ang kagaya nating mga ordinaryong aswang lamang dahil nadadagdagan ang kanilang mga lakas. Nasa panganib ang ating mga buhay, lahat ng mga aswang ay nagkatinginan sa isa't isa pati na rin sina Berting at Anselmo. Ang iba ay nakakaramdam na ng takot pero ang iba rin ay nagtapang-tapangan. Nagpaalam si Anselmo sa mga kasama. Ayon dito ay lilipad muna siya at magmamatsyag sa himpapawid. Aalamin kung kaninong boses nang gagaling ang alulong na nakakatakot. Subalit habang lumilipad siya ng hindi kataasan, ay hindi niya inaasahan ang isang nilalang na bigla na lamang lumabas mula sa mga kakahuyan na lumundag papunta sa kanya. Sa bilis ng pangyayari ay hindi na nito nagawang umilad pa. Hawak-hawak ng mabangis na nilalang na iyon ang lieg ng lalaking manananggal habang pabulusok silang pababa sa lupa. Nang matitigan ng mabuti ni Anselmo kung sino ang nilalang na sumasakal sa kanya, ay saka pa lamang siya nagimbal ng husto. Nakilala niya ang matandang birador na si Camelencio bilang isa ng ganap na aswang na gabunan. Camelencio, ano Anselmo, nagulat ka ba? Pasensya na pero hanggang dito na lamang ang paghahasik nyo ng lagim sa mga residente ng Santa Fe. Ngayong gabi ay tatapusin ko na ang inyong kasamaan. Hindi na binigyan pa ng matandang gabunan si Anselmo na makapagsalita. Sinakmal niya ito sa lieg saka dinukot ng marahas ang puso ng lalaking manananggal na kaagad binawian ng buhay. Ang kalahating katawan naman ni Anselmo na naiwan sa kinaroroonan ni Berting ay naglulupasay sa sahig hanggang sa hindi na ito gumalaw pa. Berting, anong nangyayari sa kalahating katawan ni Anselmo? Bakit tumigil na ito sa paggalaw at bakit unti-unti na itong nalulusaw? May nangyari bang masama sa kaibigan ko? Pero sino ang may kagagawa nito? Sino nangagalaiti ang kalooban na may halong takot at kaba ni Berting ng mga oras ba yun? Wala siyang kaalam-alam na patay na ang kanyang matalik na kaibigan. Sa sobrang bangis ni Camelencio bilang isang aswang na gabunan ay hindi niya tinantanan ang katawan ng lalaking manananggal hanggang sa hindi ito magkapira-piraso sa maliliit. Pinagbuntunan niya ito ng galit at maski ang mga pakpak nito ay kanyang pinagbabali na parang sanga lamang ng kahoy.
Nang makontento sa karumal-dumal na ginawa niya sa manananggal, ay saka pa lamang siya tumigil sa pagkatay dito pagkatapos ay baliwala niya itong iniwan sa gubat para ipagpatuloy ang paghahanap sa kuta ng mga aswang na pangkat ni Berting. Marahan lamang ang paglalakad ni Camelencio. Pinapakiramdaman niya ng mabuti ang bawat paligid. Medyo natagalan bago siya nakasagap ng mga itim na enerhiya ng mga masasamang nilalang kaya tinungo kaagad niya ang direksyong pinanggagalingan ng mga iyon. Mas lalong lumalakas ang mga presensyang nararamdaman ng matanda pero sa pagkakataong iyon ay kalat na ang mga ito. Alam na ni Camelencio ang ibig sabihin yon. Napapangiti na lamang siya at kalmado pa ring nagtuloy sa paglalakad, hanggang sa mula sa mga masukal na halamanan ay may isang lalaking aswang ang palundag na sinalakay siya, subalit walang kahirap-hirap niya itong nahawakan sa leg. Hinigpitan niya ang pagkakahawak dito hanggang sa lumupaypay na ang dila ng lalaking aswang bago niya ito binitawan. Sa sanga ng isang puno naman lumundag ng sabay ang dalawang aswang subalit gaya ng nauna ay ganon din ang kanilang sinapit sa kamay ng gabunang birador. Habang mas lumalapit si Camelencio sa kuta ng mga aswang ay mas dumarami naman ang sumusugod sa kanya mula sa iba't ibang parte ng gubat. Mayroong nagmumula sa itaas, mula sa kanyang magkabilaang tagiliran, at mula sa kanyang likuran ay mayroon din pero binaliwala lamang iyon ng matandang birador. Parang natalo sa sabong na mga manok na tinamaan ng tare sa katawan ang mga aswang na nilalagpasan ng matanda, habang pinagtatawanan niya ang mga ito. Subalit sa huling ginawang pag-atake ng mga aswang ay kinailangan ng gamitin ni Camelencio ang kanyang daladalang baril. Walang habas niyang pinaputukan ang mga nagsanib. Puwersang mga aswang at manananggal upang atakehin siya. Ni isa ay walang makalapit sa matanda. Kaagad na tumitimbuang ang mga ito sa lupa na natatamnan ng bala sa ulo. Hindi na rin nakatiis si Berting at nakisali na rin siya sa laban. Subalit maski magsama-sama sila, ay wala pa rin silang magawang laban sa bagong silang nagabunan na si Melencio. Nakilala na rin siya ni Berting nang malapitan niya ito kay muling napaatras ang pinuno ng mga aswang dahil hindi siya makapaniwala sa natuklasan. Berting, si Melencio nga ba talaga ang aswang na gabunan na iyon o namamalikmata lamang ako? Pero imposible, paano siya naging aswang at hindi lang basta aswang lamang kung hindi isang makapangyarihang gabunan? Camelencio, mamaya ko na sasagutin ang mga katanungan mo dyan, Berting. Tatapusin ko muna ang buhay ng mga tauhan mo. Kalmado ang boses ni Camelencio na sinagot si Berting. Mas lalong namangha ang pinuno ng mga aswang dahil maski malayo siya sa matandang birador na gabunan ay narinig pa rin siya nito. Kaya naman nakaisip ng ibang paraan si Berting para mailigtas ang buhay. Habang abala pa ang matandang gabunan sa pakikipaglaban ay napagpasyahan na niyang tumakas. Nang makakuha siya ng magandang tiyempo ay kaagad niyang nilisan ang lugar. Walang lingon-lingon niyang iniwanan ang mga kasamang aswang at manananggal mailigtas lamang ang sarili niyang buhay. Nang maubos naman ng matandang gabunan ang lahat ng mga aswang at manananggal ay sinundan na niya ang tumakas na si Berting. Camelencio, kahit saan ka magpunta Berting ay hindi kita lulubayan. Hahabulin kita at wawakasan ang iyong kasamaan. Masyado ka ng maraming napipinsala, kaya hindi kita mapapatawad sa kasamaan mo sa mga taga Santa Fe. Para namang sasabog ang ulo ni Berting nang maramdaman niyang may sumusunod sa kanya.
Ayon sa presensya nito ay sigurado siyang ang gabunan na si Melencio ang nilalang na nakasunod sa kanya. Berting, ano ba? Lubayan mo na ako, tanda, parang awa mo na. Paano ka nga ba naging gabunan, ha, tanda? Natigil lang sa pagtakbo ang pinuno ng mga aswang dahil mula sa kanyang daraanan ay nakatayo na roon si Camelencio. Inisyan siya nito ng nakakaloko saka nagsalita, Camelencio o Berting. Mukhang naduduwag na yata ang isang pinuno ng mga aswang sa katulad kong hamak na birador lamang ah. Akala ko ba matatapang ang mga itinatalagang pinuno ang mga lahing aswang, sa nakikita ko sa iyo mas matapang pa ang mga tauhan mong lumaban sa akin maski nagbuwis sila ng buhay, pero ikaw, ang duwag mo pala, Berting. Berting, huwag mo akong matawag-tawag na duwag, Melencio, dahil hindi ako ganon. Ginagamit ko lamang ang isip ko para mabuhay pa, subalit sadyang makulit kang matanda ka, at sinundan mo pa ako. Camelencio, aba hindi kita papayagang makatakas at baka makapangbiktima ka pa ulit ng inosenteng mga tao sa labas ng gubat, mahirap na. Isa pa, kung makatanda ka sa akin nauna ka pa nga ng 1 taon kaya ikaw ang matanda sa ating dalawa. Sinadyang inisin ni Camelencio si Berting para ito ang gumawa ng unang pagsugod. Sa huli ay nagtagumpay ang plano ng matandang gabunan at sinugod na siya nito. Pinaglaruan muna niya si Berting at nang magsawa ay marahas na niya itong kinitilan ng buhay. Camelencio, nawakasan ko na rin ang buhay mo, Berting. Matatahimik na ang mga residente ng Santa Fe. Nabigyan ko na rin ng hustisya ang pagkamatay ng mga taong biniktima ninyo ng walang kalaban-laban. Siya nga pala, matagal kong itinago ang bertud ng aking ama bilang isang gabunan at napilitan lamang akong gamitin ito dahil na rin sa pagsasabog nyo ng lagim sa mga tao. Tapos na ang aking misyon at wala nang banta ng panganib sa mga residente, kaya pwede na rin akong mamahinya. Ngumiti muna muli si Camelencio sa bilog na buwan bago niya itinutok ang sariling baril sa kanyang ulo. Camelencio, mahal na Panginoon, ikaw na po ang bahala sa kaluluwa ko. Pagpatak ng huling luha ng matandang gabunan sa lupa ay siya namang pagputok ng baril sa kanyang ulo na naging sanhi ng kaagaran niyang kamatayan. Ibinuwis ni Camelencio ang kanyang buhay dahil alam niyang balang araw ay matutulad siya sa kanyang ama na mahahayop din sa sariwang laman at dugo ng mga tao, lalo na't wala ng aswang sa gubat na natitira. Walang kaalam-alam ang mga residente na sa biglaang pagkawala ng mga aswang ay dahil ito sa kinikilala nilang matandang birador na tagapagligtas ng kanilang buhay na namaalam na rin sa mundo. Hanggang sa huling sandali ng buhay ni Camelencio, ay kapakanan pa rin ng nakararami ang kanyang inisip kung bakit niya nagawa ang bagay na iyon sa sarili niyang buhay. Kung nagustuhan niyo ang ating kwento, maaari sana mag-subscribe, like and share na din. Maraming salamat po.